Alright, magandang araw po sa inyong lahat, mga Kapinoyski! Mga Kapinoyski, welcome na tayo. Welcome na naman po sa ating panibagong video opinion vlog. Mga kababayan, sino po ba sa tingin ninyo ang nagtatrabaho? No? Yung talaga nagsisikap na pumasok sa classroom, sa klase. Ito po bang minority o majority? Ang opinion, ito humble opinion ko lang po ito mga kababayan. Kasi may mga naglilitawan na tama lang nagantihan kayo ng majority dahil kayo nag-walk out, no? Yung minority, referring to the minority, nag-walk out kayo. Okay, ganito mga kababayan. Siguro, ugatin natin yung pangyayari. Magmula nung araw na nag-walk out, I think that was Wednesday yata, Tuesday last week, ano? Isang linggo na halos, ano? Sino ba sa tingin sa lumalabas sa mga pangyayari ang mas masidhi ang kagustuhan na pumasok at magtrabaho, mga kababayan? Okay? Eto. Noong hindi ko lang alam ang petsa, mga kababayan, pero noong araw na 'yon, pumasok ang mga senador, ano? At imbis na talakayin yung mga mahalagang mga batas, panukalang batas, pag-usapan sa plenaryo, ang ibinungan agad at ang inilagay na pinag-uusapan, ano, ang gusto nilang pag-usapan agad ng majority ay yung pagpapalit ng rules sa Senate, yung amyenda na payagan, no, idagdag sa rules yung online voting, ano, or virtual voting or online conferencing, no, o online conferencing, online video conferencing para makapag-participate sa mga Senate sessions, lalo na pagka nagbobotohan. Okay, ayan na. Alam na naman natin ang nangyari doon. Nagka-debatehan, nagkasagutan, ano, hanggang sa humantong na nga sa pag-walk out. Okay, tandaan nyo ha, ang nangyari doon, pumasok lahat ng senador, minority, majority. Itong majority, iba ang naging agenda. Okay? Handa na sana itong minority na magtrabaho, no? Magtrabaho para dito sa mga panukalang batas. Yan po ang nangyari. Ay, di nag-walk out, hindi nagkaroon ng quorum, nag-adjourn. Okay, ngayon, kahapon, okay, ano nangyari? Hindi sumipot, MIA naman ngayon. Missing in action, sino? Ang majority naman. Okay, hintay itong minority. Pumasok sa classroom, wala yung teacher. Okay, pumasok sa Senado, pumasok sa plenaryo, at wala man lang abiso na ano, ika-cancel yung hindi tuloy yung session for that day. So hintay sila, ganyan. Okay? At ready sila magtrabaho, mga kababayan. Kita-kita nyo naman. Okay? Ngayon, umuwi na. Ano pa bang gagawin ninyo? Wala na, hanggang wala naman yung hinihintay, hindi naman dumating, no? Okay? Tsaka may abiso yata, no? Kaya lang late na yung advice na hindi tuloy, ano? Ayan. At tsaka pinatayan daw sila ng aircon at tsaka ng wifi connection. So, useless na nandoon ka. Ano pa gagawin mo doon? Wala namang quorum. 11 lang kayo doon. Okay? Ayan. So, yan ang nangyari, mga kababayan. Hindi sumipot yung majority. Ano kaya ang ginawa ng majority? Dalawang posibilidad na nakikita ko dyan, mga kababayan. Maaari, kasi that time daw, mayroong privilege speech itong si Senator Erwin Tulfo at saka to si Senator Win Gatchalian. Maaari, nakatunog sila na maaring mapalitan ang leadership that day. Kaya unang-una kong hinuha lang, mga kababayan, naramdaman nila na baka magpalit ng leadership or baka makontrol na ng minority ngayon yung committee chairmanship, no? Matalo sila dahil inaresto na nga ito si Jinggoy. So lumalabas 13 minus 2, wala na si Bato. 11. So 11-11. So deadlock, ano? Yan. At naisip nito siguro majority, total deadlock naman, wag na tayong pumasok.
Pangalawa, sinamahan nila itong si Jinggoy hanggang doon sa CIDG para lang sa isang tao na may kaso. Okay? Pwede mo namang ipaubaya lang sa law enforcement agencies, law enforcement personnel na safely naman madadala naman, di naman totokhain yan. Hindi naman sasaktan yan. Dadalhin niya na maayos doon sa CIDG for the yung usual process ng pag-aresto. Sinamahan pa nila, no? Pero hindi natin masisisi dahil kasama nila sa majority, no? Support siguro, no? Pero at the expense of maraming mga naghihintay doon sa Senate, maraming nabinbin na pending na mga bills na kailangan aprubahan, pag-usapan, etc. etc. Ibig sabihin, kailangan yung pumasok that day para magsumulong na, mag-move on na yung mga trabaho ng mga senador, no? Na nabinbin na for almost siguro mga 3 weeks na ngayon kung ano-ano mga nangyari dyan sa Senado na yan, ano? So, deserving yan. Disservice, I should say. Disservice sa mamamayang Pilipino yan na pinasusweldohan namin kayo, babayad kami ng taxes, kumukuha kayo ng sweldo, tapos mag-a-absent kayo bigla-bigla na walang abiso man lang, no? Doon sa minority. Okay? Hindi ko alam kung ano nangyari sa Senado after the leaders after Senator Alan Peter Cayetano took over the Senate leadership. Yan na yung mga nangyari. Okay? At parang nararamdaman ko kasi parang nangyari na to nung sa Congress, nung may agreement sila ni si Lord Alan, nakalimutan ko apelyido. Anyway, sa Congress, sa House of Representatives, ayaw niyang bumaba, ni-lockdown yung ayaw papasukin yung kahati niya, si Lord Alan, parang pa namang Alan yun. Okay? Sa plenary, no? Pinatayan ng utilities na air. Ganun din ang nangyayari. Parang nakakadismaya lang, mga kababayan, na imbis na magtrabaho na sila, no? Kung ano-ano pong mga issue ang gusto nilang erase. Nung una, palitan ng rules. Sino ba nag-initiate yun? Di ba may majority? Ngayon, hindi sila lilitaw para hindi na naman magtuloy yung legislative function sila. Sino nandun? Minority. Sino masipag na pumapasok? Minority po, mga kababayan. So, sa aking palagay, yung mga nagsasabi na, nag-walk out naman kayo. Sino ngayon ang nagiging masama? No? Kayo nagiging masama, yung minority. With all due respect, mga kababayan, ang minority po ang masipag po na pumasok. Yung majority kung ano-ano po ang mga isinusulong na pwede namang isantabi muna. Yung mga importanteng nabinbin na mga bills at agenda about legislation ang unahin ninyo at asikasuhin ninyo, mga kababayan, mga mahal naming mga senador. Okay? So, yan po sana. Yan po ang aking sariling opinion at obserbasyon na nangyayari dyan ngayon sa Senado. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagtutok sa ating mga video vlogs. Patuloy po ninyong suportahan ng ating YouTube channel, Toshi Pinoyski. Mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa iba't ibang issue sa bayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.